gusto nila, lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Wala akong minimension na name, hindi ko alam kung sino sila. Pero ang figure po nila ay sila ay mga naghain ng mga, at sila din ay isa sa mga dahilan kung bakit ang Tatay Digong ng bayan ay nakatkulong ngayon sa ICC. So, 4 na babae po yan. Yun po yung nakita. Bakit 4? Yung isa po kasi is, nakaupo rin sila pero hindi sila nabibilang sa nagsasalita na nagsasalita. Yung isa naman, super spokes, salita ng salita. Yung isa naman is, yun po ang mga kategorya po Yung isa naman is malapit sa pinakahari. So, malapit sa presidente or what. Yun. Yung isa is para siyang abugasya. Hindi ko alam kung abogado, abugasya or ano. Yun po ang mga katangian. So, mag-ingat na lang po. Mag-ingat. Mag-ingat din sa bawat galaw para hindi masira ang reputasyon ng inyong tatay. Ayan. Ito. Ang akin po ipapakita sa inyo ay isang babae na may dalang espada. So, espada. Ano ba yung espada? Panlaban. So, ito po ay isang parte. Maaaring ito po kay Ma'am Sara Duterte. May isang tao na makikipag-usap kay Ma'am Sara Duterte para sa peace and order daw o peacemaking or pakikipag-ugnayan upang makipagkasundo. Pero sabi nga po dito, the damage has been done. So, desisyon nyo na po yan ng pamilya ninyo, pero para po sa akin, lumalabas po dito na ang sambayanan mismo po ang tututol. Kasi gusto nila ng abrupt na pagbabago. Kung maaalala nyo again po dun sa last episode ng tarot ko noon, na sana, nananawagan pa ako nun sa gobyerno, na sana mapag-isipan lahat ng mga sinasagawa nila na movement para atakihin ang mga Duterte kasi it will cost them into the losing point. Panuorin nyo po yung aking mga vlog before and ang mga YouTube ko. Nandun po lahat pati sa gobyerno natin na ngayon po ay nangyayari. So ngayon naman po, ulit-ulit, lumabas na naman po sa pamilya ng Duterte na kinakailangang hintuan na ang anumang negatibong ibabato sa pamilya Duterte. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, again and again, taong bayan ang makakalaban. So, pag-isipang mabuti po. At para naman sa pamilya, ito po, pamilya, ibig sabihin ito ay maaring sa asawa, kay Hanilet, kay Ma'am Hanilet, or doon sa kay Ma'am na isa. Medyo tarot po ito dalawa po ito. Since lahat naman po ay nagkakasundo at open book naman po ang buhay nila, maganda po, lalong nagkakaroon po ng matibay na pagtutulungan. At sinubok po kayo ng panahon. So, tatayo talaga kayo. At wag ko kayong mag-alala. May mga taong sobra ang loyalty na ipinapakita sa inyo at pagmamahal. Yun lang ang hiling po ng tarot
Ang ibig sabihin po nito, huwag kayong magbago. Yun po ang sabi. Kaya maging mahinahon, kaya po mayroong infinity, maging mahinahon, maging impluensya kayo ng kabutihan, at magpakatatag. At lalong ipakita sa buong mundo na hindi nagkamali ang buong mundo ng pagmamahal sa pamilyang Duterte. Nag-isa lang po ako dito nagtatat. Medyo natatakot gabi na. Ayan. Naku. Ito po ay pusong sugatan. Hindi natin masisisi ang pamilya Duterte na nasaktan sa lahat ng ginawa ng sino man. Wala po akong sinasabi kung sino man yung kasi hindi ko rin naman nagbabasa lang ako ng tarot. Pero maniwala po kayo sa hindi, destiny or universe ang magsasabi na muling babangon ang Duterte na may kasamang prinsipyo at pagmamahal ng taong bayan. So magkakaroon po ng suportang pangkalahatan ang buong mamamayan para sa mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte. Ayan po. This is a curse. Ito ay isang sumpa. Ito ay sumpa na makararanas ang lahat ng mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte sa puso. Ibig sabihin sa puso, marahil ito yung pagkakulong ng tatay nila. Siyempre, nagdamdam. At ang pusong duguan ay mamahalin ng sambayanan at isang sumpa. Parang naging sumpa ito o naging curse. Kasi na ang lahat ng sumaling o nanakit sa damdamin, ito po'y totoo, paniwalaan niyo po ako kasi nangingilabot nga ako ngayon. Buhay po ang tarot ko at sinasabi po niya ang totoo. Lahat po ng nanakit, naging dahilan kung ba't nakulong ang tatay digong ng bayan at kung ano man ang kalalabasan, sana po huwag nyo nang ituloy. I-stop nyo na po yung impeachment. I-stop nyo na po ang kahit ano. Kasi po, ito po isang sumpang babalik. At ang pagbabalik nito ay masakit. Bakit masakit? May mga nakatusok po. Ayun, may mga nakatusok na espada. Ang ibig sabihin po nito, ang kapalit ay ang dignidad. Ang kapalit ay ang pagkawala ng tiwala ng mga tao. At ang kapalit ay ang pagkatalo. So, kung ayaw nyong maranasan yung sumpang iyon, ay ito po yun, di ako nagsisinungaling po. Ayan, kahit po kayo, kahit hindi marunong magbasa, malalaman niya. Ay ihinto na ang dapat ihinto. Na pagbatikos, pagdidiin, kasi lumalabas po kasi dito, mayroong ang pamilya Duterte o ang pamilya ni Tatay Digong ay may something, may spiritual na nag-guide sa kanila mula sa universe. Ayan po. Siguro maybe ito ay plantasyon ng pagkatao ng isang digong. Or may ginawa siya na talagang kahit sabihin pa natin na ganun yun kapag may ginawa ka na para sa kabutihan ng mga tao, para kahit ito ay masakit, pero maganda ang intention mo, may savior, parang gano'n. Yun na po. At sa isang baste, marami po ang hindi, medyo, ito masakit mang pakinggan, Sir Baste, kung naririnig niyo po ito, marami ang nabibigla kung kaya nyo. Ito'y isang hamon sa pagkatao nyo. Ayan po. Kaya po nakataas ang inyong kamay, kaya po meron kayong espada, pero nakabaliktad kayo. Ipapaliwanag ko po. At kung bakit po, kung mapapansin ninyo, ang inyong upuan ay mataas kaysa sa lupa. Ang ibig sabihin po nito, ito ay hamon sa iyong pagkatao. So, ibig sabihin po nito, kung mainitin ang ulo, kung biglain, kailangan lalo ng maging mahinahon, pag-aralang mabuti. Ito ay hamon sa iyo. Kasi ang ibig sabihin na nakataas sa lupa, ang tingin sa inyo ng mga tao ay isang anak na parang hindi kayang sumunod. Nagpapakatotoo lang ho ako binabasa ko yung sabi ng tarot.
Isang anak na hindi kayang sumunod sa kung anong inumpisahan ng ama. At isang anak na may pagkamatigas ang ulo o suwail. Yan po ang tingin ng tao. Kaya po ganun. Pero yun po ang tingin ng iba. Pero nakita ko po rito na hindi. Kayo po ay magpapatunay ng isang anak na kung ano ang puno, kaya ring maging matamis na bunga. Tandaan niyo po yan. Kaya sa mga tao pong nagluklok kay Sir Baste, mukhang tama po kayo. Magiging mabuti siyang leader. Ayan po. Iaangat niya ng higit pa sa nagawa ng ama. Lahat ng pagnanakaw ng gobyerno ay aming lalabanan. Magsasalita kami sa lahat ng kanilang pagnanakaw at ganun din ang kanilang pag-iipit kay VP Sara Duterte para hindi makatakbo bilang presidente sa 2028. Paano po ba isusulong ng Rage Coalition ang laban kontra korupsyon at paano mapapanagot? Paano po mailalaban yung accountability? Ang key dito is napapag-isa na ngayon ang daang-daang organisasyon na galit dito sa gobyernong korap ni BBM at sumusuporta naman sa kandidaturang pang-presidente ni VP Sara Duterte. Kung makikita nyo po sa social media at sa lahat ng sektor ng ating lipunan, marami pong mga tao at organisasyon na sumusuporta kay VP Sara Duterte para maging presidente ng Pilipinas at galit sila sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa at galit sila sa ginagawang harassment at pangiipit at pagpigil sa pagtakbo ni VP Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Ngayon po, ito po ay isang symbolic event and coalition at pagsama-sama para mapaisa ang aming puwersa. Dahil kapag meron po tayong nag-iisang pwersa at lakas, mas mapapadali po nating malabanan ang kanilang pangapi at ang kanilang pagnanakaw. Makaasa po kayo ngayon, simula ngayon, meron na po tayong ulo ngayon na nagli-lead sa atin sa lahat ng ating movement at yan ay ang kapatid ng ating Vice Presidente na si Mayor Baste Duterte ng Davao City at sinabi niya ang kanyang mga deputies, si dating Secretary Mike Defensor at ang dating Speaker of the House na si Pantaleon Alvarez. Lahat po ngayon ng aming direksyon ay sila ang nagdidikta at malinaw po ang kanilang mandato sa amin. Lahat ng pagnanakaw ng gobyerno ay aming lalabanan. Magsasalita kami sa lahat ng kanilang pagnanakaw at ganun din ang kanilang pag-iipit kay VP Sara Duterte para hindi makatakbo bilang presidente sa 2028. Lahat ng kanilang hakbang ay aming kokontrahin dahil ang taong bayan, lahat po kami, gusto namin na makatakbo